Gemini, kumusta po kayong lahat? Okay, so Gemini, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So yun guys, ang reading pala natin ngayon is love reading sa taong 2025 ng mga Gemini, okay? So, ayan, tignan natin. Sa mga interesado pala guys sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below, okay? So, ayan, bago tayo mag-start, dapat alam nyo guys, ang inyong big three, ang inyong sun, moon, rising, and Venus sign para sa ibang nyo pang guidance. Kung hindi ka makarelate sa zodiac sign mo na Gemini, baka makarelate ka sa ibang pang zodiac sign, okay? So, yan. Tignan natin guys, gabay, kapalaran sa pag-ibig ng mga Gemini sa taong 2025. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, so guys, meron tayong 5 of Cups, but in reverse. Okay, so may mga Gemini dito na parang kaysa pagsisihan, hayaan na lang. Kaysa i-blame, kaysa mag-away, pagtalunan, parang hahayaan nyo na lang. Ganun yung nasasagap ko sa inyo. So, parang moving forward, tuloy ang agos ng buhay sa mga Gemini. Nakikita ko sa inyo guys, parang, ayan, magaan yung pakiramdam at nagre-recover, no? Lalo na pagdating sa love life. Kung ano man ang nangyari sa love life mo, sa nakikita ko guys, tuluyan mo nang tinanggap at pinalaya yung sarili mo dito guys. Okay, and, ayan, yung mga masasakit, masalimuot na nangyari sa buhay nyo guys, let go mo na yan. Okay? Palalayain mo na yung sarili mo dito kasi naka-reverse na yung 5 of Cups. Tignan pa natin. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Oops, wait lang guys. Tumalan yung card. Okay. So guys, meron tayong The Tower. Ayan, ito yung tumalon na card, The Tower. So, ito may mga bagay na hindi na pinagsisihan ng mga Gemini at parang tinanggap na lang. Kung nagkaroon guys ng separation, lalo na at sakit lang naman sa ulo, itong person mo na to, or parang hindi naman na guys kaya pang ayusin, may mga bagay na parang hanggang dito na lang, or hindi kayang panindigan, nakikita ko na parang matindi, no, na nagsuffer ng matindi yung mga Gemini, lalo na pagdating sa relationship, may mga bagay na parang feeling mo naman di ka kaya panindigan ng person mo, ba't ganito yung sitwasyon nyo, so, parang tatanggapin mo na, parang palayain na nga lang natin. Palayain na natin yung isa't isa. So, pwedeng ikaw guys yung, parang inano mo na siya guys, pinaubaya mo na itong person na to. Okay? Tinanggap mo na na ganito na yung sitwasyon. So, I think, kung nahihirapan ka ngayon guys, sinasabi sa akin dito, sa pagpasok pala ng taong 2025, magaan na sa pakiramdam mo na na-let go mo na ito. Okay? Okay na yung pakiramdam mo, payapa ka na. Sige, tignan pa natin guys. Ayun sabit natin na nasasaktan ka sa hiwalay niya ng person mo. Pwedeng nakakaramdam ka pa rin kasi ng awa dito sa taong to. Siguro yun na lang yun eh. Baka akala mo love pa yan. Pero yung totoo guys, baka naaawa ka na lang sa kanya. Okay, angel number 333 guys. Ayan, 33. Baka may message sa inyo ang inyong mga spirit gabay. Okay? So, ayan. Nakikita ko rin guys, mukhang nahirapan din kayo ng person mo, no? Lalo na pagdating sa pera. Kinakaya na lang talaga. Ang dami nyo guys binabayaran, monthly dues, ano ba? Monthly dues. So, sa nakakita ko sa inyo guys, 5 of Pentacles, nagkaroon talaga kayo ng problema, challenge, lalo na pagdating sa pera. Nakakita ko sa inyo guys, maraming opportunity ang paparating sa inyo. Ang problema lang guys, pwedeng yung person mo medyo nagiging hadlang sa'yo ngayon. Pwedeng siya mismo yung kumokontrol sa mga decision mo. Minsan kasi guys sa relationship ko, ba't hindi nag-work ang isang individual, no? Lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon na magka-relasyon kayo ng person mo. Kung ba't hindi kayo guys parehas nag-grow, nag-move forward, sa nasasagap ko dito, I mean, sa totoong buhay guys, so kahit kanino guys, kung makaka-relate ka, minsan kasi, parang bored yung isa, so ang ginagawa dahil bored, nakatingin na siya sa person niya, yun na lang yung lagi niya ginaaway, yun na lang yung ganyan. So siguro guys, ang kailangan yung gawin ng person mo, magkaroon ka ng ibang libangan. And si person din guys, dapat magkaroon na siya guys ng ibang libangan. And ikaw, okay? Magkaroon kayo guys ng kanya-kanyang buhay. Huwag kayo guys mag-focus lang sa love.
Okay? Kasi kung dito lang kayo mag-focus guys, hindi talaga kayo makakausad. Kailangan nag-focus kayo guys doon sa realidad. Okay? Yung realidad guys is yung parang paghihirap sa pera. I think isa rin sa naging problema nyo ng person mo is yung pera. Okay? So, hindi lang talaga umiikot sa love yung buhay ng tao. So, Gemini, nakikita ko dito guys, ayan, baka dahil naghiwalay kayo ng person mo, siguro dahil sa pera, sa sustento, kay nakakapos, kumbaga sarili na lang, hindi pa guys parang hindi pa makapag-provide. So, paano magpo-provide sa family, 'di ba? Tignan natin. Meron tayong The Chariot. Okay, so guys, sa pinapakita sa akin dito, ang bilis. Ang bilis nang nangyari. So, parang ang bilis nang nangyari sa relasyon nyo ng person mo. Pwedeng ang bilis lang din ng hiwalayan. Ang bilis ng realization dito. So, may tumalikod, no? Sa nakikita ko, guys, pwedeng may umalis. Kasi mas iningatan niya yung sarili niya. Mas nag-focus siya na pahalagahan yung sarili niya kaysa maubos siya ng maubos dito sa relasyon na to. Kaya parang may umalis. Okay? So, ayan. Okay, pwede ikaw tong umalis na to eh. Hindi pong, ay no, mas iniingatan mo yung pentacles mo, mas iniingatan mo yung peace of mind mo, mga bagay na pwedeng mawala kung sakaling patatagalin mo pa tong relasyon na to. Or pwedeng siya yung lumayo, guys. Okay? Sige, tingnan pa natin. Ayan, meron tayong judgment. Yun din guys, no, yung pwedeng iniingatan ng isa sa inyo is yung panghuhusga ng mga tao pagdating dito sa relasyon na to. Okay? Yung pwedeng sabihin ng mga tao pagdating sa relationship na to. Ayan, tignan pa natin. Oops. Meron tayong King of Swords. Okay. So, nakikita ko dyan guys, pwedeng ang concern na lang din ng iba sa inyo is dahil may anak siguro kayo. Kumbaga, nagpo-focus na lang guys sa kung ano ba yung nag-uugnay dito sa relasyon na to. So, ang pinapakita sa akin dito, pwedeng may anak kasi kayo. Yun yung parang mas kino-consider na lang. Okay? Yung iba dito guys, parang tinitiis na lang kasi may mga anak. The devil, di ba? Ang toxic na guys ng relasyon nyo guys. Maring mararamdaman nyo yan, Gemini, na parang ang toxic na nito habang lumilipas yung panahon. Parang dumedepende na lang din. Kung may paghihirap sa pera, pwedeng isa sa inyo, dumedepende na lang doon sa partner. Ni hindi guys tinutulungan. Ayan. Meron tayong Three of Pentacles. Walang, ayan no, 'di ba? Kung may paghihirap talaga sa pera, guys, na nakikita ko dito, parang walang pagkakaisa kayo ng person mo. Yun di siguro yung parang isa sa pinagtatalunan nyo. Yung parang wala kayong pagkakaisa or mararamdaman ng isa na parang hindi siya tinutulungan ng isa. Okay? Meron tayong The Star. Grabe. Grabe to, guys. Meron tayong Three of Chalice, Three of Cups. Okay. Nakikita ko guys, maaaring mataas ang chance na may umalis dito sa relasyon na to kasi feeling niya hihilahin lang siya pababa eh. Okay? Nakikita ko na parang isa dito, habang binubuo niya yung partner niya na palubog na, parang taliwas yung nangyayari. Parang sabay pa kayong lumulubog ng person na to. Okay? Hindi talaga kayo guys nag-grow. Yun yung nasasagap ko dyan. And itong Three of Cups kasi guys, regret to. Okay? Na parang pinatawad, binigyan ng chance. Sige, baka maayos pa. Pero guys, talagang paulit-ulit yung sitwasyon. Wala talaga guys nangyayari. Okay, tingnan pa natin. Love advice. Ay, nakalimutan natin yung zodiac sign. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, and Sagittarius. Okay, ayan. Ulitin natin. Parang naulit lang yun. Ito guys, yung mga kadil mo. No? Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, and Leo. Ayun yung mga kadil mo na zodiac sign. Okay. Tignan natin. Meron tayong honor. Honor your loved ones. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Okay? And cherish. Cherish your relationship. So, yung iba sa inyo guys, pwedeng kasal kayo ni person. Ayan, may mga anak nga, no? Parang nahihirapan kasi may nag-uugnay eh.
Mahirap i-let go ng ganun-ganun lang. Kung wala lang sanang anak. So, hindi naman guys para pagsisihan pag nagkaanak, no? Nangyari na yan. Okay? Tignan natin. Meron tayong free yourself, 'di ba? Sa nakikita ko guys, parang pagod na. Okay? May gusto nang lumaya dito sa relasyon na 'to. Meron tayong flirt. Ayan, extend your light. Okay, sabi daw. Extend your light-hearted energy to others. So, alam nyo guys, may option ka, no? Kung ikaw to na nahihirapan na dito sa relasyon na to, palayain mo na yung sarili mo at parang buksan mo na yung puso mo sa ibang tao. Pero yung iba sa inyo guys, hindi mo kaya, no? Parang napipilitan. So, pagka ganyan guys, focus ka na lang muna sa sarili. Self-love na lang muna, okay? So, Gemini, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye.